Yung mga akusasyon ni Digong na yung ating Pangulo hindi na daw aalis bilang presidente, i-extend yung kanyang term sa pamamagitan ng pag-declare ng martial law. What? Ganun katindi mga kababayan si Digong. Kaya kahit dito sa kwento ng Daily Guardian, ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kamusta po kayo mga kababayan? Tulad ng dati po, before natin pag-usapan yung mga mainit na issue ng lipunan, lalo sa politika, joke time muna po tayo. Dito tayo sa kwentong katatawanan kasi maraming natuwa. Mas gusto pa nga nila yata yung magkwento na lang tayo ng katatawanan. Sabi ng Gria kanina sa video natin, tawa match, joke time. Sabi ng isa pa, joke time, sobra tawa match. Sabi ng isa pa, yan ang sinasabi nga, ubod ng saya. Kasi may litson, may mang-inahin pa. Yan yung kwentong litson ni Bibincio Salcedo. Nag-contribute sila. Nag-contribute siya ng kwentong katatawanan tungkol sa isang mayabang na probinsyano na ayaw magpatalo. O di niya, Mr. Maravillas, yung panibagong kwento mo na naman dyan. Kwentong katatawanan. Ito yung kwento mga kababayan na ulam. Ulam na sosyal. Yung una, litson. Ito, ulam din. Sabi ng magbarkadang si Pedro at si Juan, nag-uusap sila. Tinanong ni Pedro si Juan, ano pala niya yung ulam niyo? Tanong ni Pedro kay Juan, si Juan po, kahit Juan yung pangalan niya, may pagkasosyal. Sabi ni Juan, ang ulam ko niya ngayon ay green leafy veggie. Blanch green leafy veggie with crushed sweet tomatoes in sparkling salted seafood. Matindi. Total. Sabi ni Pedro, wow! Sarap! Napawaw kahit hindi niya maintindihan kasi total. Ano niya yun? Tanong ni Pedro kay Juan. Sabi ni Juan, talbos ng kamote at bagong na may pinisang kamatis. Ganun lang pala yun mga kababayan. May pa-blanch-blanch sa green leafy veggie pa na nalalaman si Juan. With crushed tomatoes daw. In sparkling salted seafood. Yun pala mga kababayan. Ang Tagalog lang naman ng kanyang ulam. Talbos ng kamote at bagoong na may kamatis. Yung kamatis, pinisang kamatis. Crushed tomatoes. Ngayon, sabi ni Juan, kayo ano rin ang ulam mo? Nagpasosyal din siya, no? Ayaw magpatalo. Nagpasosyal din si Pedro. Sabi ni Pedro, ang ulam namin ngayon, fish fillet niya, del El Nino. Fish fillet with del El Nino. Sabat ni Juan, wow! Total. Ano niya yon? Sagot ni Juan, tuyo. Napakasosyal mga kababayan ng tawag. Sabagay, kahit tayo po ay mahirap, di ba? Yung mga kilala nating mga kababayan, kahit mahirap, may patutyal. Kahit man lang po mga kababayan sa tawag ng ulam. Tunog tutyal. Ayos pa? O ngayon, kung kayo po ay may mga katulad nitong kwentong katatawanan, pag na ninyong itago, i-share ninyo rito. Ang mapipili natin, padadalan kong GCash, 200 pesos GCash. Mag-message lang po kayo. Huwag ninyong i-post dito sa comment section kasi mababasa na yung joke ninyo. Pag nabasa na yung joke ninyo, luma na yan.
hindi na matatawa yung makakarinig ng kwentong katatawanan. So, i-message ninyo po ako sa aking Facebook account. Pag napili natin, na-feature natin yung inyong kwentong katatawanan, dito po sa Joke Time portion ng ating programa, then automatic po siya, 200 pesos. Tapos, iraraffle natin yung mga entries ninyo. At the end of the month, bubunot po ako ng mga entries, 5,000 pesos po ang premium natin. Tapos, yung hindi mabubunot, sabi ni Mrs. po, for the month, qualified pa rin sa ating grand raffle. Ira-raffle natin yung mga hindi nabunot na entries, mga pangalan po, 10,000 pesos po. Tapos sabi ni Mrs. kanina, kasi natutuwa siya sa response po ninyo, baka may first prize, second prize, third prize pa tayo. Pwedeng cellphone. Mamigay kami ng cellphone po, kasi Disyembre naman. O di ba po, mga kababayan? Para laging masaya lang po tayo dito sa ating vlogging. O ngayon, dito na tayo sa ating topic. But before mga kababayan, pag-usapan natin yung ating topic ngayon, kasi booking na po yung fake news ng mga Duterte, mga DDS vloggers sa crowd. Nagpalabas na po ng crowd estimate yung Mandawi City Police. I-click subscribe mo na po pag hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Bullseye News on the Go. Like and share na rin po ninyo ng ating video para umabot na tayo ng 1 million man lang na mga subscribers. Kahapon, 119 tayo. Tumagdag po ng 1,000 subscribers bigla dahil sa Joke Time. 120,000 na po yung ating subscribers ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Yung inyong pagpapagod sa panonood sa atin, pagtsatsaga, gusto ko rin pong suklian. Kaya nga po, kung kayo po ay may joke, kwentong katatawanan, i-share ninyo sa atin para mapremyuhan. Ayos pa? O tama yung sabi natin, From the Mandawi City Police Office. Sabi sa kanilang post, mga kababayan, MCPO successfully deliver security coverage, ensuring safety in orderly rally in Mandawi City. The Mandawi City Police Office, under the leadership of Police Colonel Julius Sagandoy, City Director, successfully delivered comprehensive security coverage for the Cebu People's Indignation Rally with more or less 3,000 to 4,000 crowd estimate held on February 22, 2025 at pasilong sa Paradise, Mantawi Avenue, Mandawi City. The deployment was carried out to ensure both safety of the public and the orderly conduct of the event. Nakita ninyo? Tama yung crowd estimate natin. Sa crowd estimate ng PNP na nag-secure sa kanila, napakailig po nila na magpakalat ng fake news. Sabihin ba naman na yung crowd daw, umabot sa 20,000 muna yung estimate, tapos na biglang nag-40,000? Pinalobo po. Tapos ang ginamit na footage, mga kababayan, TV footage po, hindi man pala yun yung indignation rally, kundi concert. Ayan, Duterte pa rin sa Cebu. Ito yung pinapakalat na video po na may kantang Duterte. Pinakalat ng fake news peddler na si Jason Za. Isa pong legit siyang journalist. Pagkatapos, dahil sa 1 million na talent fee. Ay, talent fee yung tawag doon. Duda nga ako kung totoo yun. Consultation fee galing sa Isiminay. Matindi na ngayon po sa kanyang propaganda. Nasira si Jason Za. Yung pagiging journalist ni Jason Sa nasira, dinibang po ng mga netizens nang makita po yung video na pinapakalat sa social media. Hindi man po pala ito yung indignation rally, kundi yung crowd sa isang concert sa Cebu. Ayan po. Planet Shakers in Cebu. Ayan ang ginamit nila, mga kababayan, na image, na footage, picture sa kanilang propaganda. Yan Duterte pa rin sa Cebu. Planet Shakers concert pala, mga kababayan. Yan Yan sabi ng Voice of Millennials.
Yung mga nag-react, change color na pala, naka-pink. Clean na yung mga kababayan, pati yung crowd ng concert. Nagtaka pa kayo na pati yung presidency mga kababayan na nakaupo yung ating Pangulong Bongbong Marcos gusto nang i-claim. You see? Ngayon, ano yung totoong crowd nila? Mismo yung ating PNP na naka-assign doon sa Mandawi City yung nagsabi, 3 to 4,000 man lang po yung crowd. O yan po yung actual crowd mga kababayan na hindi dinoktor yung image. Yan man lang po. Baka nga hindi ito mag 4,000 or 3,000 na crowd. Yan man lang ang totoong crowd nila. Kukunti, hindi man ito mag 4,000 po, itong crowd na to. O ito mga sasakyan, yan man lang po. Hanggang dito yung mga tao. Ito kalat-kalat na nga po yung tao dito. Dito man lang sila nagsisiksikan, no? Yan po. Yan po yung crowd na pinapakalat nila, oh. So paano hindi ipaimbestiga mga kababayan? Kaya tama lang yung yung investigasyon ng TRICOM sa Congress po. Kasi talagang walang pakundangan po ang kanilang pagpapakalat ng fake news. Ito, ang kiniklaim nilang crowd sa concert pala to ng ng Planet Shaker sa Cebu. Yan, oh. Planet Shaker sa Cebu. O ngayon, nag-react na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung Palasyo Malacanang pala. Siyempre, by authority ng ating Pangulo kasi ang nagsalita di alter ego, Executive Secretary Lucas Bersamin, doon sa akusasyon ni Digong na yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw ayaw nang umalis, fearing for dictatorship daw, ayaw nang umalis. Plano daw na tularan yung kanyang tatay na hindi na aalis, extend yung kanyang posisyon, magdi-declare ng martial law. Yun ang sabi ni Digong doon sa indignation rally sa Mandawi City. Lata kaaka. Ito po, nagpalabas na ng statement yung Palasyo Malacanang. Sabi ni Bersamin, a tall tale niya from a man prone to lying and to inventing hoaxes. Madaling sabi, budol na naman na niya ito. Yung mga akusasyon ni Digong na yung ating Pangulo, hindi na daw aalis bilang presidente, i-extend yung kanyang term sa pamamagitan ng pag-declare ng martial law. What? Ganun katindi mga kababayan si Digong. Kaya kahit dito sa kwento ng Daily Guardian, ayan po, sabi dyan, former President Rodrigo Duterte claimed without proof that President Ferdinand Marcos Jr. might not cede power when his term ends in 2028. Yan yung sabi niya sa speech niya sa indignation rally kagabi. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. I bet he will not step down after his term. It will be just like his father's time. He will impose martial law just like the father did. And our country will fall into chaos. Elections cannot take place in the event of martial law. Sabay gatong sa PNP at saka sa military para kumampi sa kanya. Inciting na naman po. Inciting to sedition kagabi. Walang kadala-dala yung matanda. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, another bodol na naman anya. Hoax and another bodol scam. Yung statement ni dating President Rodrigo Duterte alleging that President Marcos is veering towards dictatorship. Sabi po ni Bersamin, we treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying into inventing hoaxes. This hoax is another bodol emerging from one man fake news factory. Pabrikaan niya ng fake news itong si Digong, sabi ni Lucas Bersamin. Dahil ang pabrika po, may-ari ng pabrika si Digong mismo, yung mga customer niya, yung mga bodol din, mga kababayan na fake news peddlers, itong mga DDS vloggers. Kaya pakalat na pakalat po ng mga videos na concert pala yon mga kababayan. Concert ng Planet Shakers ng Cebu, yung crowd inangkin. Yan na palabas. Yun ang crowd ng kanilang indignation rally.
Tapos sabay sabi, mga 40,000 na niya, pinakang malaki na dumalo. Isang rally, kabahan na niya kayo. Cebu pa lang anya yan. Yun pala po, concert ng Planet Shakers ng Cebu, sa Cebu. Ganon katindi sila. Kaya dinurog ngayon po ni Lucas Bersamin si Digong. May pabrikaan niya ng fake news. Fake news factory. As our actions have consistently demonstrated, we will stay the course in upholding the Constitution, in adhering to the rule of law, and in respecting the rights of the people. We will not backslide into the oppressive ways of the previous administration when critics were jailed upon trumped-up charges, where critics were jailed upon trumped-up charges, and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly. It is Anya, the leader of that troubled past, who is depicting us as veering toward a system where anyone can be deprived of life, liberty, and property without due process of law, as many had been on his mere say-so as a tyrant who did not respect the rights of the people. Yan po mga kababayan, ang naging bulta ng Palasyo Malacanang through Executive Secretary Lucas Bersamin. Dinurog po itong kasinungalingan po ni Digong. Taranta na kasi sila mga kababayan. Kaya massive ang kanilang pagpapakalat ng fake news. Kasi ang totoo po niyan, napakarami sa ating mga kababayang Filipino ang gusto nang ma-impeach si Sara, matanggal si Sara. Kaya nagmamadali sila. Yan po yung report ng People's Tonight kahapon. Ayon sa survey na isinigawa ng Tangere mula Pebrero 10 hanggang 12, nasa 73% ang bilang ng mga Filipino na pabor na umarap sa impeachment court si Vice President Sara Duterte matapos siyang ma-impeach sa Kamara de Representante noong Pebrero 5. Makikita din sa naturang survey na 51% ang sumusuporta sa impeachment. Nasa 27% naman ang kontra dito habang 22% ang undecided. Pinakita din dito na nasa 51% ang sang-ayon na imbestigahan ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth or SALN ni Duterte habang 33% ang kontra dito. Malinaw po. Gusto nang matanggal, marap sa impeachment trial, itong si Sara, 73%. Yung sinasabi nilang 32 million, wala na po yun, nalusaw na. Yan ang rason kung bakit taranta sila ngayon. Tumakbo si Sara at yung kanyang mga abogado sa Supreme Court para ipaista po ang impeachment trial na malabo man po silang paboran ng Supreme Court. O diba? Hintayin natin ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.